Ayan po, circular pond. Yung tubig po niya nanggagaling doon. May solar pump din po sila. Ayan, yun na po yung magpupuno dyan. So, ang balak ni sir magpagawa ng iba pa dito kapag ka nag-successful yung kanyang unang circular pond. Yun na po yung pinaka-full video natin ng construction ng circular pond. Sana po ay may natutunan, makasunod. Kapag ka order po kayo ng tarapal, meron po ako. Ayan, ganyan po mismo, PVC liner ang material. Mas matibay po yan sa lona, mas matibay po yan sa liner ng mga fish pond. Kasi ang material po niya is PVC liner. Okay po, import po yan direct. So, tayo lang po ang meron yan. Ayan. 12 feet diameter at 3 feet po ang height. Ang presyo po ay 8.5. PM nyo lang po, Farm for Life by Charlie. Ayun o, ang ganda ng araw. So, good morning, good morning. Nandito po tayo ngayon sa Arayat, Pampanga. Ayan, meron na naman po tayong gagawin po dito na circular pond. So, ito po yung site nung gagawin po natin. So, samahan nyo po kami para gawin yung circular pond. Ito na po yung matagal nyo nang nire-request na pagbibideo. Paano po ba gawin yung circular pond natin? Buti na lang, ayan, tutulungan po tayo ni Sir, yan, yung client po natin na magpapagawa po sa amin ng circular pond. Then, ibibideo natin kung paano yung process, yung mga materials at mga gagawin natin dito sa ating pagko-construct ng ating circular pond. Kasi kapag po naging maganda daw, ay dadagdagan pa niya. Ayan. So, samahan niyo po kami. Ayan, ang kapatid ko, sila JC, sila Kuya Keng pa rin yan, Engket, at saka si Dodong sa paggagawa ng ating circular pond. Pero bago yan, ikot nga muna tayo dito sa farm ni Sir. Ayan po yung mga gamit natin sa ating gagawing circular pond. Ayan, binibilugan na nila. Yan na ba yung 12 diameter? Lagyan nyo rin ng daan yung pinakakuan, drain. So bagay, hindi pala dyan magdadaan yung drain. Dito rin pala, nakaibabaw pala yan. Oo. Ayan, so sinisimula na si Kuya Keng, si Dodong. Mag-hi ka, Dodong? Kuya Engket. Ayun. Parang nakainom sa si Kuya. Ayan, so una po, ayan, unang step sa paggawa ng circular pond, syempre sukatin. Survey the scene, ayun parang mga pasyente lang. Survey the scene. Tap, tap, hello, hello. Are you in pain? Ganun. Ayan, so syempre, alamin nyo po muna yung paglalagyan ng circular pond nyo. Tapos pagkatapos ay susukatin nyo po yung pinakabilog. Kung manggagaling po sa amin yung tarapal, 12 feet po ang diameter. So ang pagsukat ng bilog, paano ba ginawa mo, Kuya Engket? Pakita mo nga. Pero yung tanso. Kuya Keng, pakikuan mo nga. Paano binibilog? Ganito lang yun. Magagaya mo. Sandali lang. Ayan. So, una, maglalagay sa gitna. Gumawa ka na sarili. Lalagay ka na po at saka maglagyan ng pise. Yan, lalagyan daw ng pise. Oo. Sandali, natatanggal Opo. Yan, lalagyan ng pise. Tapos, saka mo siya hatakin, paikot. Dyan, yung haba na yan, yan yung 12 feet. Oo. Ayun, yung haba po ng tanse, 12 feet. Tapos paikot. 6 yan. 6. Ay, 6 ba? 6 pala, sorry. Yung lapad lang tayo. Ha? Yung lapad yan, 12. Yung 6 kamo yung... Parang mali yata kayo. Hindi. Sinukat niya na ba? Sa gitna siya. Basta may malakaran. 6 yan. Radius pala yung nasa isip ko. Radius yung kalahati. Oo. Ayun. Buti na lang nandiyan si engineer. Tsaka si Kuya Keng. Ayan. Medyo mainit po. Doon muna tayo sa lilim. Nakabilog na po sila. Nakahukay na. Then, magsisemento na yan. Inaayos na ni Dodong yung kanyang buhangin. Tapos, ano ba tawag doon? Pinuposisyon na po yung mga hollow blocks natin. Nagagamitin. Ayan. Yung pinakagitna. Kuya Engket ay mahukay naman yung mga sobrang lupa. So, ay, nahukay na. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Ayan, si Kuya Keng naman ay inaayos yung bakal na puputulin. Ayan. So, yun po yung mga gamit natin. So, tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa. Mamaya po, update ko po uli kayo. Yun, so... Ay, opo.
Ayan o, so magpuputol na po sila ng steel matting, hatiin po yan sa gitna. Then, ayan, naayos na ni Kuya Keng yung mga hollow blocks. Meron na po tayong nakahalo na semento po dito. At yung lalagyan ng ating bilog na tarapal. Ayan. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Samahan niyo po muna ako para mag-deliver ng ating bentang tarapal. So, bukod po dito sa ating gagawin, yan, may nakisabay na rin po na pipick upin doon sa may exact. Yan. So, deliver natin yung isang tarapal natin. Ping nasa arayat ka, nang hindi ko sinasabing nasa arayat ka. Ayan po yung arayat. Oo, so ganito gagawin. Ito, bumili kami ng steel matting na 6x20. Tapos hahatiin sa gitna yan. So ang ginawa po namin, kapag lupa yung paglalagyan nyo, 2 patong ng hollow blocks. Pagka naman semento, 1 lang. So yun. Ilan yung bilang ng hollow blocks na yan, pabilog? 31 bilog. Yun, 31 bilog. Tapos 12 feet diameter yung Loob po niya. opo. 30. Yan, si sir, magpapagawa din po ng circular pond. Yayaman na ako. Yayaman na. So yun, tapos nilagyan. Yayaman lalo. Ba't sumobra yata ng laki ng bakal mo? Nilakayan mo na. Yung mga retaso kasi sa atin. Kaya nga, okay lang yan. Mas malaki, mas maganda. Para magiging support din, ano. Yan, si Engineer JC nga pala, kapatid ko. Suportahan yung gitna. Oo. Para So, kuha na po tayo. Tanghalian na. Ayan, nag-break time na po sila kuya doon. So, ngayon, ang nagawa na po natin, nagsimula po tayo 9:30. So, nakapag-semento na po dyan. Nailagay na po ni Kuya Keng yung mga hollow blocks, tsaka po yung bakal na asinta na. Ayan. Tapos, siyempre yung mga pinaghukayan po, nilalagay na po natin sa gitna yan para pang, ano ba tawag doon? Pang taas. Ayan. I-elevate, naka-elevate po kasi yung ating tarapal, kaya nilalagay na rin po natin sa gitna. So, kung kukulangin, magdadagdag pa po tayo ng bato. So, yan po. Yung ganyan na sinasabi ko. Mamaya, ang ilalagay na natin yung pipe. Ayan, iaabang na natin dyan. So, lunch muna tayo, kain po. So, ito na po yung tanghalian natin. Adobong sitaw na may hito. So, sarap po yan. Masarap ba? wala mo. Bibigit-bigit ba? O, hindi ka umupo, kuya. Nodong, nakatalong ko na doon. Nagutom na. Ayan, so, ano na ba ginagawa natin pagkakain? Siyempre. Ayan. Hahalo na po ulit. So medyo umuulan, ay medyo maambon. So sana naman di umulan para makatapos po kami. Pero sabi ni engineer, matatapos daw tayo ngayon eh. No? Sinusukat na natin yung bilog. Ito po yung tarapal natin ikakarga. Ayan yung ating blue tarapal. Tubig. Ano ginagawa mo, Kuya Keng? Sinusukat mo yung pinakabilog, no? 40 feet yan. Na nga, oh. Nakakulimlim na, oh. Pero, malapit-lapit na rin naman. So, nakakalahati na nung napapalitadahan si Kuya Keng. At may blessing na ihi ng kambing. Ayan, so, pinapantay na lang po ni Kuya Keng itong konti na lang. Tapos, kikinisin. Then, magwe-welding na tayo nung steel matting. Yung steel matting natin, 6x20 po yung steel matting natin, ha. Tandaan nyo po yan. Tapos, hinati namin sa gitna para po siya kumasya dun sa bilog na circular pan natin. Di ang magiging sukat na yan, 3x20 na. Yung kalahati, 3x40 na siya. 40 feet. So, sakto na po yan, 3x40 feet dito sa bilog. So, mamaya makikita nyo kung ano yung kalalabasan. Pagka meron na po kaming inilagay na steel matting. Tapos yung drain natin, ayun, nakaabang na po. Yung orange pipe. Yung orange. Ayan, didos po yan, yung orange na yan.
So, 12 feet diameter by 3 feet ang height. So, naka-incline din ng konti. Ay, incline tuloy. Naka-cone type pababa. Ayan, ganyan. So, not necessarily may degrees na kailangan. Basta po, nakapunta sa baba na gitna. Yung pinaka, ano ba ang tawag doon? Elevation or inclination? Or basta pababa. Ha? Slope. Ayun, yung pinaka-slope niya pababa. Ayun. Buti na lang, nandiyan si Engineer. So, mamaya po, mag-a-update po ulit tayo. Huwag naman sanang uulan. Medyo kinakabahan na tayo at mukhang uulan na. So, kalahati na lang naman. Kaso kapag inabutan tayong ulan, ang mangyayari dyan, hindi tayo makakapag-welding. Magkuhan ka na. Mag-alay ka na ng itlog. Ayan. So, inabutan na nga po tayo ng ulan sa kasamaang palad. Ayan. Ayan. Pinagtatakpan na lang po nila Kuya Keng yung, yung nilalagyan. So, andito po kami. Ayan, mga basang CCO. So, hihintay na lang po namin tumila yung ulan kung titila. Ayan, nilagyan na po nila ng takip yung kanilang kambing. Mga disturbed na rin. Yun, no? Ang ulan, baw. Ayan, so nandito na tayo. Kinakabit na natin yung matting. Ayan. So, nailagay na po natin yung bilog na hollow blocks. Kuha na siya. Ang tawag dito? Bilog na. O, di ba? Circular nga yung ginagawa natin. Di naman rectangle eh. Ayan, mating naman na ilalagay natin. So, weldingan po ito para maikabit dito. Ayan. Saan ba? Hawakan mo lang. Ayan. Sige, hawak ko. Yan. Tapos tatambakan po itong loob habang i-welding. Yan. I-level muna natin. Ayan. So, nag-welding na si Dodong doon. Pagkatapos, itali ni Kuya Engket. Ngayon po, ang gagawin po natin ay tatambakan na po itong gitna na to. So, bago natin i-close lahat po yan, kasi may steel matting na, lalagay na po muna natin yung lupa na kailangan dito sa gitna. Siyempre, i-elevate po natin yan at tatambakan po natin ang panambak dito sa gitna. Ayan. Pa-slope pa rin po yan. Pa-slope na ganon. So, dito tayo kukuha ng panambak. So, naghingi naman na tayo ng permission dyan para doon na lang din daw tatapon yung kanal na tubig. Ayan, sisimulan na ni Dodong yung pag-welding ng ating steel matting. So, nagtatambak na po kami ng lupa ng mano-mano. So, medyo hindi namin inaasahan yung pagtatambak po dito. Na mataas po yung tatambak po natin dyan. Dapat pala, so may mga susunod po kaming gagawin para mas mabilis. Dapat pala 1.5 na lang or isang hollow blocks lang para hindi po masyado mataas yung pagkakatambak. Ayan, hindi po natin na-calculate. Ayan, so medyo hindi po kami natapos ngayon. Babalikan pa po namin ulit bukas na umaga. Ayan, maga-maga po kami mag-start. Tingnan nyo, konti na lang naman yung hindi natatambakan. Ayan. So, ayun yung gitna na pipe. Bukas ayusin na rin namin yan. Lalagyan na namin ng elbow. Doon mo na i-spread. Wala naman masyadong bato yan, no? Susukatin lang naman natin. Pero ingat ka sa mga tusok-tusok. Yung bakal sa gitna, ikuan mo, yung bakal dyan. Hindi, kukunin mo, isakto mo doon. Hindi, wag mo nang takpan. Sakto mo na lang dyan yung butas, may butas sa gitna yan.
Ayan. May butas po sa gitna. Yan, ipasok mo natin sa gitna. Bakal. Yan. Sakto naman, ano? Ha? 1, 2, 3. Ayan, okay na. Kuya, ganito po yung sinukat natin. Opo. Dito tayo magsuswimming. Yan, dito po magsuswimming. Ayan, okay na. Tutupi lang po uli namin. Para ma-testing lang kako yung pinakabilog. Baka mamaya sobrang liit ng dala ko. Pwede na, itupi mo. So, na-testing po natin yung ating paglalagay ng tarapal. Kasi babalikan po natin yan. Mahirap naman na hindi tinetesting. Baka mamaya hindi pala bilog yung dala natin tarapal. Ayan. So, babalikan na lang po namin. Maglilinis na lang po kami dito ng konti. Then, bukas po ng umaga, maaga kami dito para maaga na namin matapos. Mga half day na lang po yan. Mga alas 6, okay lang po ba? Alas 6, alas 7. Ayan, alas 6, alas 7, ano? Tapos natutulog pa pala ako alas 6. So, magliligpit lang po kami. Magme-merienda sila. Ayan. Tapos, uuwi na po muna kami. So, mag-uwian na po muna kami. Bukas na lang po uli. Ayan. So, hanggang dito na lang po muna yung vlog nito. Continue tayo bukas. Bye. Like and subscribe our YouTube channel. Tarlak ka na. Tarlak na. Ayun, no? Good morning, good morning. So, nandito na naman po tayo. Ayan, isang magandang umaga po. Ito po yung pangalawang araw namin nung pag-i-install ng ating circular pond. Uy, maaga nang gigising to, oh. Gusto mo makasama sa vlog? Yan, so nandito po kami maaga-maaga. Ang time check po natin mag-aalas 8. So medyo alas 6 o alas 5 po kami umalis sa bahay para maaga po kami makarating dito. And ito na po yung status ng ating ginagawa. So medyo natagalan po kami sa pagtatambak nung lupa. So kayo po kung gusto nyong makabilis, kunyari nagmamadali, hanggat hindi, pwede naman po kahit isang hollow blocks na lang. Kasi medyo, o kaya, dalawang hollow blocks din, ilalagay nyo, pero ibabaon nyo po ng mabuti yung isa't kalahati. Para hindi nakamukha nung ginawa namin na, tumaas po yung tambak na ginagawa namin ngayon. So, medyo may pagkakamali po on our part kasi hindi na namin na foresee yung ganoong problema. Kapag ka pala medyo tumaas, tataas din yung tambak, which is unnecessary naman na. Ito namang circular pond natin is basta i-elevate mo lang ng konti, nasa ilalim na yung drain ay okay na. Uy, ayusin nyo na kaya yung drain. Yung drain. Tatabunan nyo na. Mahihirapan ka magputol dyan. Tatapat lang ba natin dito sa sentro? Opo. Hindi ba tinesting na natin kahapon? Magputol ka na, tapos lagyan mo na ng elbow. Bay, pagka tinabunan mo na tinabunan yan puputulin mo pa yan. Ayan, so ayan po sila. Kuya Engket pa rin. Kuya Keng at saka si Dodong. So, patapos naman na po tayo. Dati pa rin. Dating-dati pa rin. Ayan. Walang pinagkaiba. Kaya nga. So, kasama po natin sila sa solar pump, pati po sa circular pump. Sa susunod po, bahay na po ninyo ang gagawin namin. So, yan. Gagawin na po muna namin drain. Pero habang ginagawa yun ay... Ha? Ano na? Pwede rin ka kami baby. Kung pwede rin kumuha ng baby. Masama. Sa mga asawa na lang. Ayan, so nilalagyan na po namin yung paibabaw na buhangin. Nagkarga po kami ng ilang bag ba yung buhangin na yan? 15. Ayan, sabi ng engineer. So, 15 bag. Tapos, syempre, ayan nga po yung ginawa natin. Nilagyan po natin ng lupa. Na pa-ko na po, pa-slope ulit. Tapos ngayon, iibabawan natin ng buhangin. Ayan. So, engineer, ano ba ang kagandahan kapag buhangin yung nilagay natin? Unang-una, hindi siya mabubutas yung trapal natin kapag may bato, ganyan. Kasi minsan sa lupa may mga bato yan. Kaya ang kagandahan niya kapag buhangin, hindi mabubutas yung trapal natin agad.
Isa pa, na madali siyang mamomolde kapag ano, unlike kapag concrete siya, kung pag ililipat nyo yung trapal pan nyo, mahirapan pa kayo, magdi-demolish pa kayo. So, yun. Words from our engineer. Ayan, galing. So, sana po ay nagkaroon po tayo ng konting kaalaman tungkol sa ating buhangin. So, may tumatawag lang. Saglit lang. Ha? Palakihin na lang niya yung upa. Yung upa na lang. Ayan. So, nalagyan na po natin ng buhangin. Oh, nagkaka-shape na yung ating circular pan. So, doon lang naman nagiging talaga, ito lang naman talaga yung pinaka-crucial dyan, yung pinaka-base. Mayo ka doon. Hindi kaya tayo makaka-copyright dyan? Nagbubudots pa po dito. Oh. Ah, ganda ng pagkaka-slope natin. So, ang kulang na lang sa wakas. So, gagawin na lang natin yan after natin ilagay yung pinaka-base. Oh, nasugatan na. Nako, kailangan talaga mga pati niya. Kailangan na si doktora dito. Malaki ba? Malaki? Hindi, maliit lang. Pati nga. Nagarlusan lang. Garlusan. Wala kayo sa bituka? Malayo. Malayo, sige po. Wala lang muna doon sa ano. Gasa mo muna, baka makalawang eh. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Ayan, so susunod po natin yung bakal na. Parte na. Ay, puta, may tiga kuha pa ng tubig, oh. Kaya nga, kapag parang tumatagay na ng alak yan, tubig pa lang, mamaya alak na. Walang lasa. Walang chaser. Nauna na raw yung chaser. Oh, mamaya po kasi magpapaani na po kami dun sa aming bukid. Tinatapusan po natin ito. Then mamaya diretso po tayo sa palay. So mahaba-haba yung araw natin kasi araw po uli ng pagpapaani. Ba-vlog din po natin yon. So 2 days po yung pagpapaani natin. Sana po wag naman pong bumagyo. Yan yung iniiwasan natin at bumaha. Nako, inuubo na itong isa na to. Ayan, o, nilalagay na po nila yung steel matting na pambilog. So, medyo crucial po yung step na to. Titingnan natin kung kakasya yung steel matting natin. Yung size po ng steel matting natin is 6 by 20. Naulit ko po, 6 feet by 20 feet. Ngayon, yung 6 feet by 20 feet, hinati po natin sa pinakagitna. Hinati natin sa pinakagitna, kaya ang magiging size na niya ay 3 feet by 40 feet. So, saktong-sakto lang po yun sa size po ng ating circular pan. Ayan. So, unti-unti po nilang nilalagay. Ayan. So, medyo may konting depektong steel matting na to. Ayan po. So, inaayos na lang natin yung steel matting natin tsaka yung drain. Tapos, ito po, inaayos naman natin yung garden hose natin na ilalagay sa ibabaw. So, ito po ay makakatulong para maging malambot yung ibabaw ng ating tarapal. Kapag may sasampa, hindi po masusugatan. Ang itatakpan po natin dito yung bakal din na ilalagay natin sa ibabaw. Kaya, malambot. Para hindi makasugat. Ayan, si Kuya Keng po ang ating master cutterman. Yan yung dalawa doon. Oh, kanya-kanya po tayo ng trabaho dito. Pag yung kuwan mahirap guntingin eh. No? Ayun. So, magsisimula tayo magpintura. Tayo po ang magpipintura ngayon. Habang sila ay nagkakabit. Ayan po. Si engineer at si boss. Kung kulang sa tao, napipilitan na rin silang tumarabaho. Para sa ikabi... Ha? Ayan po, si boss. Si engineer tsaka si boss. At yung mga tauhan na ayun lang, nangakaupo.
Pero yung mga boss, ayan po, tumatrabaho. Ganyan, pawis na sila boss. Tignan nyo. Sila po pawis na. At samantala yung mga tauhan, nangakaupo lang. Ayaw, palakad-lakad lang. Yung isang tauhan. Na yung si engineer, pahid ng pintura. Makakaita na kami. Mayayari na po nila yung kanilang pinipinturahan. Yan po ang mga boss na mababait. Tumatrabaho sila maski na lang nasa kainitan ng araw. Yan po. Vlogger na ka talaga. Ayan po, ikutan po natin sila. Ayan po ang kanilang pinipinturahan. Ayan. Nakita nyo po ba yung mga likod nila? Pawisan na halos. Dablis na makita nyo. Ayan. Ganyan po kasi sipag ang aming boss. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Ayun, scripted po yun, scripted. Yan, malapit-lapit na po matapos yung i-welding. So, ganyan po, kailangan i-welding nyo yung steel matting doon sa ating rebar. So, paikot na po yan. So, yan, si Dodong, si Kuya Enket, tsaka si Kuya Keng. So, konti na lang. Yan, sinusukat na po yung ating ginawang hose. Kapit na kapit. Saktong-sakto. Ginawa para doon. Pero pag ganyan, ayan, tatakip natin. Ayan. Makaganyan po yan kapag kakabit na. Yan kasipag ni boss. Tirik na tirik ang araw, napakainit pero walang tigil talaga, grabe talaga. Last touch na yun Babalutan na natin ngayon ang hose, tsaka lalagay na lang yung trapal. Tapos na ang boxing. Nilalagyan na po natin ng tubig. Medyo na mga konting tali na lang po na kulang. Tapos sinutubigan na natin at nililinis na natin. Ayan. So, subukan na po nating dagdagan ng tubig. Ano po yung ginawa na po nating circular pond. Kulay blue. Diba? Nakikita niyo po ba yung pagkabilog niya? Ayan. So, kulang na lang natin dyan ay yung pagtatali sa mga gilid. Yan po yung 50%. Tapos dito, ito. Nasa sa inyo na po. Kung gaano nyo kukuha nyo overflow. Gano'ng kataas? Gano'ng kataas. Putulin na lang. Pero meron pa isang drain dito. Ayun. Tsaka ito. Daming, pag gusto nyo mabilis na mag-drain. Pero ang unang pinaka-drain natin yan, nasa gitna. Swimming pool? Pwede na magpa-entrance? Ito yung drain natin. Subukan natin kung nagde-drain. Baka may bara. Ayun, no? Wala naman siyang bara. Bilis. Meron na po tayong ginawa rin yung kanal dyan. May kanal na kaagad. Hindi lang gaanin nyo. Ayan. Ayan. So, nilalagyan na lang po natin ng tubig, konting tali, and kakain na po kami. Medyo overtime po ulit tayo sa half day. Ayan. So, may mga inayos po tayo. Dito, ayun po 100%, 50% and overflow. Sila na po magpuputo niya kung gaano kalakas o gaano kataas yung overflow na gagawin nila. And, ayun, meron po tayo dong katulong na drain. Tapos, meron din 50% doon. So, marami pong, ano ba tawag doon? Provision for drainage yung ating tarapal. Tapos, yun nga, yung pinaka-drainage natin, yung gitna. Ayan. O, pwede na po mag-swimming dito. 50 pesos lang po ang entrance. Ayan, mag-swimming. Ay, ayan po sa gitna. Ipakita mo nga, Dudong.
May takip po yan. Ayan. So, pagka po, ano ba tawag dyan? Pagka, kunyari, may isda, ayun. Hindi matatakpan yung pinakabutas. Opo. Dapat kapag nag-resort ka, huwag ka na mag-charge ng entrance. Libre entrance ka mo. May bayad lang exit. May bayad na exit. 200 na ka mo kapag exit. Ayan, so konti na lang po yung mga ginagawa natin dito. Mga finishing touches lang. At medyo tatanghaliin na tayo. So ayan, mag-ending na tayo ano. So natapos na po natin yung ating circular pond. Ayan, ilalagyan na po namin ng tubig. So konti na lang po, paglilinis na lang din mauuna na si engineer. Ayan, may lakad pa papuntang Manawag, tapos may lakad pa po kami. Nagpapaani kami ng palay ngayon. Kaya hahabulin namin. Ayan, so makikita nyo po, bilog po. Kaya nga po circular eh. So kayo na lang ang magpasya kung bilog ba yan o hindi. Ayan, tingnan nga natin dito sa mataas. Gutom na rin kami. Ayan po, circular pond. Yung tubig po niya nanggagaling doon. May solar pump din po sila. Ayan, yun na po yung magpupuno dyan. So ang balak ni sir magpagawa ng iba pa dito kapag ka nag-successful yung kanyang unang circular pond. So yun lang po yung update. Ayan, hindi na update yun. Kumbaga, yun na po yung pinaka full video natin ng construction ng circular pond. Sana po ay may natutunan, makasunod. Kapag ka order po kayo ng tarapal, meron po ako. Yan, ganyan po mismo, PVC liner ang material. Mas matibay po yan sa lona, mas matibay po yan sa liner ng mga fish pond. Kasi ang material po niya is PVC liner. Okay po, import po yan direct. So tayo lang po ang meron yan. Ayan. 12 feet diameter at 3 feet po ang height. Ang presyo po ay 8.5. PM nyo lang po, Farm for Life by Charlie. Okay po, so hanggang dito na lang po. Magpapaalam na po kami. Kuya Keng, ayan, maraming salamat po. Engineer, asan na si engineer? Nakasakay na pala. Kuya, maraming salamat po. Ayan, bye bye, like and subscribe our YouTube channel. Kakain po kami, mga mandirigmang nagutom. Nagwan po kami, Pares Overload. Ayan. Only rice, only soup, only soft drink. Ay, hindi pala only soft drink. May isang soft drinks. Gutom na. Umaga pa. So may araw pa. So ayan, natapos na rin po natin yung ating ginawang circular pond dito po sa Arayat, Pampanga. Ayan, so pagkatapos ng maraming modification, so naging okay naman na po yung ating circular pond. Ayan, so ito po yung ating circular pond na natapos na. So meron po tayong drain doon, meron tayong drain sa gitna. Meron din tayong overflow. So dito po yung drain at overflow din natin. So ayan, circular pond. Ang lalagay po ni Sir ay tilapia. Dito lang po yan sa Arayat, Pampanga.